Merong dumating sa atin na motor na maingay mga boss, Rusi 125. So ang naging cause daw ng ingay niya is binirit niya nung New Year. Kaya ganito yung tunog niya ngayon. Matagal lang gustong ipagawa ng may-ari yung motor na to mga boss, mula pa nung New Year nga, 'di ba? New Year sana nasira. Kaya lang di niya mahanap yung kanyang mekaniko. So, ayan na nga, napunta siya dito sa atin. Kung tutuusin mga boss, hindi naman talaga siya masyadong maingay. So, parang normal na lang to sa mga push-rod engine mga boss, Pero medyo masyelan yung ating customer. So, ang gusto niya talaga is tumahimik yung motor niya na parang timing chain. Kapag push-rod engine yung motor mo mga boss, tapos may ganyan na siyang ingay, ang ibig lang sabihin nun ay maluluwag na yung mga joint ng cam follower, ng rocker arm, ng push-rod, kasama na rin yung timing gear. Kasi mga boss, kapag push-rod na motor, China, Rusi, TMX, Euro, matibay yung kanyang crank, yung sigunyal mga boss, hindi nasisira agad. So ang karamihang nasisira dito sa mga motor na to ay timing gear. So yun yung check muna natin mga boss, at sigurado naman tayo na doon lang yung kanyang problema. Okay mga boss, tatanggalin muna natin yung mga accessories niya, yung upuan, tangke. Then bubuksan natin yung sa may tappet cover para makita natin yung tappet adjuster, tapos paandarin natin ulit. Kapag hindi nagbago yung ingay niya, yun, saka natin bubuksan yung head saka yung block para makita natin yung timing gear dun sa loob. So yung mga boss, samahan nyo ako, tara. So yun na nga mga boss, natanggal na natin yung upuan, then tanggalin na rin natin yung tangke para mas mabilis nating mabuksan yung kanyang tappet cover para makita natin masyado yung i-tune up muna natin mga boss, saka natin paandarin ulit. Mga boss, buksan natin yung tappet cover ng Gis. Mayroon tayong Gis. Tapos mga boss, mayroon ditong 8 tornilyo. Buksan din natin to mga boss, para may top dead center natin mamaya pag i-tune up natin dito sa may gilid na to. Okay mga boss, natanggal na natin yung tappet cover. So ang tawag dito sa dalawa na to mga boss is rocker arm. So itong rocker arm mga boss yung nagpapababa ng ating barbula. So yun yung trabaho niya mga boss, Okay mga boss, kaya natin binuksan tong nasa gilid. Ito kasi dito natin pipitin yung crank. Kailangan natin ng 14 para mapihit natin yung crank para mag top dead center siya, Okay mga boss, check natin yung clearance ng ating rocker arms, So kaya natin binuksan tong nasa gilid na to. Dito natin ita-top dead center yung ating crank. So kailangan nating i-top dead center mga boss, mayroon tayong 14. So pihitin natin ng counterclockwise mga boss, So pag pinihit natin ng counterclockwise yan mga boss, bababa tong dalawang rocker arms. So mauna tong exhaust, tapos yung intake. So doon yung makikita mga boss kapag naka top dead center na siya, maunang bababa yung exhaust pag pinihit nyo to mga boss. Ayan mga boss, bumababa na siya. Tapos susunod yung intake. Then igigitna nyo ngayon, pipiliin nyo yung matigas. So ayan, naka top dead center na siya mga boss. Makikita natin yung clearance nya ngayon. Okay mga boss, okay naman yung clearance ng ating exhaust. So okay naman. Hindi tayo gagamit ng
So ayun, no, feeling gauge lang yung ginagamit natin mga boss, ano. Wala tayong feeler gauge dito sa pag-tune up ng ingay mga boss, ano. So ingay lang naman yung problema niya. So kaya natin yan mga boss sa feeling gauge, sa pamamagitan lang ng ating kamay, ano. Okay mga boss, na-tune up na natin pero hindi tayo gumamit ng feeler gauge. So paano natin ginawa yon? Kailangan mo i-tap dead center mga boss, ano. So yun, tinuro ko na kanina, ano. Tapos kapag naka-tap dead center na mga boss, diba ito yung tappet screw, ang tawag dito mga boss, tappet screw. So itong tinuturo ng daliri ko mga boss ay tappet screw. Tapos ito namang nut na to mga boss is tatawagin na lang natin na nut, ano. Tapos ito naman yung tappet screw. So ang gagawin mo mga boss, kapag naka-tap dead center na yan, diba nakatap na yan lahat yung mga rocker arms, ang gagawin mo, ihigpitan mo yung tappet screw ng clockwise. So kapag naramdaman mo na humikip na yung tappet screw mga boss, kailangan dumikit siya dun sa may barbula. So kapag dumikit na yung mga boss, ipapantay mo lang mga boss, ano, yung gumagalaw siya ng pahalang. Ididikit mo lang siya tapos gumagalaw siya ng pahalang, pero nakadikit yung tappet screw dun sa may barbula. Yung barbula mga boss yung nasa ilalim. So ang gagawin mo kapag nakadikit na, diba ganito yun. Ay mga boss, ang gagawin mo kapag nakadikit na yung tappet screw dun sa may barbula, yung isang ikot ng wrench na to ay isang ikot yung tawag dun mga boss. Kapag isang ganyan, isang ikot yon. Tapos pag isang ganyan, kalahati lang. So kapag nakadikit na yung tappet screw, luluwagan mo uli yung tappet screw ng counterclockwise mga boss, ng kalahating ikot ng wrench. So hindi naman wrench yung ginagamit yan mga boss. Pwede yung ito long nose. Diba nakadikit na yung tappet screw dun sa may barbula. Ayan. Tapos luluwagan mo yung nut, pipihitin mo yung yung long nose, yung tappet screw ng kalahating counterclockwise. Yan. Tapos higpitan mo ulit ito. Yan. Higpitan mo ulit ito para mag-lock. Ngayon ang nangyari dyan mga boss, nakatap dead center na, diba? Gumagalaw itong rocker arms. Tapos mayroon siyang kaunting gap. Ayan, mararamdaman mo sa kamay mo. So ganun lang mag-tune up mga boss ng walang feeler gauge. Okay mga boss, natapos na natin siyang i-tune up. So paano rin natin, check natin kung nagbago yung kanyang andar. Oh, walang kuryente. Lagay. Ayun na nga mga boss, na-tune up na natin yan pero maingay pa rin. So ang susunod natin gagawin mga boss is tatanggalin na natin yung cylinder head, yung black, tapos yung kanyang mga accessories para matanggal na natin yung, para makita na natin yung kanyang timing gear kung may problema. Tanggalin na natin mga boss yung lahat ng nakaharang sa ating cylinder head, tapos cylinder block, itong bracket, yung carburetor, yung tambucho, tapos yung mga tornilyo dyan. So mas maganda kasi mga boss na magda-diagnose tayo para ma-check natin yung totoong sira niya para hindi mapagastos yung ating customer mga boss, ano. Kaya huwag tayo mag-declare agad ng sira na connecting rod, yan ganon, so hindi naman natin sigurado. Okay.
Go again. Ang galing ko. Ayan na nga mga boss, natanggal na natin yung headlock tapos yung magneto. So nakita natin yung kanyang cam follower, wala naman sira, okay naman mga boss. Okay naman yung kanyang connecting rod mga boss. Timing gear dito lang sa ano, gear nya medyo magaspang, pero sa cams nya wala naman, okay naman din. Hindi natin alam kung saan umiingay, so hanapin muna natin mga boss. Okay mga boss, na check na natin lahat, and then wala talaga tayong makitang sira nya. Ano mga boss, ano, so okay naman yung kanyang connecting rod, wala namang alog or salyada. So dito lang ako magpo-focus mga boss sa kanyang timing gear. So okay naman yung kanyang cams, buo naman. Kaya lang yung kanyang gear mga boss, magaspang na, maburog. Maraming burog-burog mga boss, ano, parang mga buhangin, ayun, no? Ribaba ba tawag dyan? Yung ribaba. Yan, so papalitan natin mga boss. Bibili tayo ng pag na timing gear. Yun kakabit natin mga boss, ano? Okay mga boss, babalikan ko kayo mamaya kapag nakabili tayo ng timing gear. Tapos buuin natin, then check natin yung andar. Kaya mga boss, in-inspect natin mabuti lahat ng mga pyesa. Ayan, nakita natin yung kanyang rocker arms. Pumakat yung isang kamay niya mga boss sa kabilang bahagi. So yung kanang kamay mga boss, ayan, nakikita nyo maluwag, pero yung kaliwang bahagi ay pakat siya, mahirap siyang gumalaw. So papalitan din natin to mga boss, ano. Yeah mga boss, meron pala tayong stock na timing gear dito sa shop, so ito na lang yung kakabit natin. Yan. So kailangan yung tanggalin dito mga boss yung oil seal sa likod ng magneto para mabunot natin yung timing gear. Yan. Okay mga boss, para mabunot natin yung timing gear, kailangan natin gumamit ng timing gear puller. So kapag may ganyan ka mga boss, hindi mo na kailangan i-overhaul pa yung makina ng post rod engine na ginagawa mo. So mabubunot na yan pag panoorin natin mga boss. Yon, mabibili mo yan mga boss sa mga online. Ang halaga niyan sa ngayon is nasa 450. So type mo lang yung timing gear puller at lalabas na yan. Okay mga boss, install na natin yung bagong timing gear. So paano nga ba install yan? Mayroon yan marker mga boss, mayroong bilog na marker, so itatapat mo dun sa kunya. Ayan, so kailangan mga boss nakapantay yung kunya tapos yung bilog na marker ng timing gear. So sinuot na natin mga boss, ano. So ma-install natin yan mga boss sa pamamagitan lang din ng timing gear puller. So pupukpuhin nyo lang yan mga boss. Yan, pukpukin natin. Gamit tayo ng martilyo. So wag nyo naman panggigilan mga boss,
pupukpukin nyo lang ng banayad, papasok naman yan ng unti-unti. Kasi yung mga ibang nakapanood, sinasabi nila, nagko-comment sila, baka daw mawala sa align yung crankshaft or yung sigunyal. So hindi yan mawawala sa align mga boss. Okay mga boss, na ilagay na natin yung timing gear. So isunod natin tong cams. Ayan mga boss, ano. So mayroon tong marker na bilog, mayroon din tong marker. Ayan, bilog mga boss. Ang gagawin nyo, pagtatapatin nyo yung marker dito sa maliit na timing gear, yung pinasok natin, tapos dito sa may cams. Ayan. So tinanggal na natin yung goma, kaya makikita na natin mga boss kung nakatapat, ano. So lagay na natin. Okay mga boss, ayan siya. Kung makikita nyo yung bilog dito, may bilog dyan mga boss. Dapat magkatapat sila nung ikakabit nyo yung cams. Ayan. Dilim. Yan mga boss, nakabit na natin yung cams saka yung timing gear. Mayroon tayong spring, kabit natin dito. Tapos ito yung kanyang lock. So dito lang yan mga boss. Okay mga boss, nakabit na natin yung timing gear saka yung cams. So kabit na natin lahat. So babalikan ko kayo mamaya mga boss pag nakabit ko natin, paanda rin natin. So ito na yung tunog niya ngayon mga boss nung nagawa na natin. Although mayroon pa rin siyang konting lagitik. So kaugalian na yun mga boss ng mga push rod engine, ano. Pero pag lumapat siguro yung mga timing gear at saka push rod na nilagay natin, mababawasan pa yung mga boss. Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat nga pala sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga boss. Meron akong naibigay na naman sa inyo na kaunting kaalaman. Mag-subscribe na kayo mga boss sa ating channel. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po yung updated.